mabakong daan. Tala niyo po, sa daan na minsan parang hindi natin maunawaan. May mga hamon ng buhay, may mga pagsubok, may mga pangangailangan, may mga problema, may mga karamdaman. At minsan parang sa buhay po, bilang isang tao, ay para bang marating tayo doon sa punto na hindi natin maintindihan. Pero alam niyo po, mga minamahal, sabi po ng salita ng Diyos, na huwag tayong mag-isip na nakatayo tayo at hindi tayo mabubuwal. Okay? Kasi sa buhay po, makikita natin na sabi ng Biblia, na even po ang mga tukso o pagsubok ng buhay ay dumarating sa atin yan, ibinibigay sa atin yan, na dahil yan ay ating kaya. Alam ng Diyos ang ating kakayanan. At kalakip niyan, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse number 13, na yung biyaya ng Diyos, kung paano po natin ito mapagtagumpayan at ito po ay ating pong malulunasan. Kaya alam nyo, hindi lang tayo dapat nag-enjoy din sa buhay na sa daan na patag. At alam nyo, sa buhay po na matinik, mabako, doon po natin makikita ang lubhang napakayaman at napakalaking biyaya po ng Panginoon at katapatan po ng Panginoon sa ating pong buhay. Kaya salamat sa Diyos na ang bawat umaga ay pagpapala. Okay? Amen? Ang bawat umaga po ay pagpapala. Pinahintulutan tayo ng Diyos na makapagpahinga, pinahintulutan tayo ng Diyos na magising. Ibig sabihin, tayo po ay tatanaw na naman po sa isang pag-asa, mabubuhay na naman tayo na masisilayan natin ang kadakilaan ng Diyos, ang kagandahan ng umaga, ang kadakilaan po ng katapatan ng ating pong Panginoon. Kaya ngayon po umaga, tayo po ay mag-aral po sa buhay po ni Ezra. At si Ezra ay isang halimbawa, pagdating po doon sa tinatawag po na paglalakbay na po. So, ang sabi po dito sa chapter 7 po ng Ezra verse number 9 at saka po yung verse number 10 ay ganito po ang sinasabi po ng salita ng ating pong Panginoon. For upon the first day of the first month, began he to go up from Babylon, and on the first day of the fifth month came he to Jerusalem, according to the good hand of his God upon him. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord, and to do it, and to teach in Israel statutes and judgment. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ngayon pong umaga. Salamat po sa panibagong buhay, kalakasan, Panginoon Diyos, na iyong ipinagkaloob, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat sa araw na ito ay dama namin po ang ipong presensya, ang ipong biyaya, ang ipong provision po sa aming pong buhay. Patawad po, dakilan namin Diyos sa mga nagagawa ng pagkakasala, ang aming pong masamang kaisipan, ang aming pong masamang salita at ginagawa, Panginoon. Tunay po sa umagang ito ay aming kang malwalhati, aming kang maparangalan. Bigyan mo po kami ng iyong karunungan, Panginoon, sa iyong salita, ang pagpuspos, Panginoon, ay pong banal na Espiritu, pang igawad po sa aming pong buhay, Panginoon. Sapagkat ang lahat na ito ay aming pong dalangin sa ngalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Now, makikita natin mga kapatid na sa mga talata na ating pong binasa na si Ezra ay meron siyang tinatawag po na paglalakbay. And verse number 9, makikita natin na ilang beses po na inulit yung salitang first. Sabi po, began he to go up from Babylon. Okay? Meron siyang tutunguhin. Meron siyang tinatawag po na kanya pong pupuntahan. At ito ay isang pagtatalaga ng kanya pong paglakad. Kasi ang sabi po ng verse number 9, mga minamahal, according to the good hand of his God upon him. Ang kamay ng Diyos ay naging mabuti po sa kanya. Ang kamay ng Diyos ay sinamahan po siya pagdating po doon sa kanyang paglalakbay po ng kanyang buhay. At alam nyo, mga minamahal,
napakahalaga po yung tinatawag po ba na katiyakan ng ating pong kaligtasan. Kung ang unbeliever po ay meron silang pangamba sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran, okay? Subalit ang Kristiyano, ang blessing ng isang Kristiyano, tayo ay may Kristo sa ating pong puso. Tayo po ay nakakatiyak ng ating kaligtasan. Ano man ang mangyari po, tayo ay tutungo po ng langit. At yan ang nais ng Diyos, mga minamahal. Yung hindi tayo lalakad po sa buhay na parang sumusuntok tayo sa hangin, para pang tayo ay naglalakad po sa kawalan, sapagkat ang pinakamaganda at pagkakaroon ng direksyon ng ating pong buhay, yan po yung buhay na tayo po ay nasa ating pong Panginoon. And then, makikita natin, ang isang Kristiyano, napakahalaga po na siya ay meron pong tinatawag po na tamang ugnayan sa ating pong Panginoon. Ang isang spiritual na tao o ang isang spiritual na Kristiyano, hindi natin siya makikita o malalaman doon sa tagal ng kanyang miyembro sa isang iglesia o sa tagal ng kanyang sinasabing pagiging isang mananampalataya. Ang isang spiritual po, napakahalaga po na tama ang ating ugnayan sa Diyos. Okay? Tama ang ating ugnayan sa Diyos at tama ang ating ugnayan sa ating pong kapwa. Halimbawa po, may sinasabi po ang salita ng Diyos, kung ang isang nagsasabi na mahal niya ang Diyos at siya po ay namumuhi po sa kanya pong kapatid, ang sabi ng Biblia, siya po ay isang sinungaling. Sapagkat nararapat na ang nagmamahal sa Diyos ay umiibig po sa kanyang kapatid, sapagkat hindi niya pwedeng ibigin yung isang hindi nakikita at yung nakikita ay hindi niya magawang ibigin. Kaya yun po, mga minamahal, ang isang spiritual na tao nagmamahal sa Panginoon, nagmamahal sa mga Kristiyano, sa mga kapatid, nagmamahal sa salita ng Diyos, nagmamahal po sa gawain po ng ating pong Panginoon. And makikita natin, mga minamahal, sa buhay, napakahalaga po yung tayo nagpapasako po sa ating pong Panginoon. Kasi, halimbawa sa ating Panginoon Kristo, napakagandang panalangin. Sabi niya, Lord, Ama, hindi ang kalooban ko masunod, hindi ang kalooban ko mangyari, kundi ang kalooban mo ang nais mo. Okay? Ang sabi ng Panginoon Kristo, ang pagkain niya ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo po sa kanya. So, sa buhay ni Ezra, sinimulan niya yung kanyang tinatawag po na paglalakbay upon the first day of the month, going from Babylon to Jerusalem. Okay? Upon the first day of the month. Kaya, alam nyo, kapag ang Diyos, mga minamahal, ay nasa unahan ng ating buhay, inuuna natin ang Diyos, masasabi po natin na tayo din po ay uunahin po ng ating pong Panginoon. Napakabiyaya po ng ating Diyos na po. So tingnan po natin, mga minamahal, ang blessing dito, the good hand of God was upon him. Ang mabuting kamay ng Panginoon ay sumakanya. Kaya alam nyo, bawat araw po na ibinibigay ng Diyos atin, yun po bang ihilingin natin, tayo mananalangin na ang presensya ng Diyos ang siyang maghari sa atin. Maranasan natin ang proteksyon ng Diyos. Maranasan natin ang presensya ng Diyos. Maranasan natin po ang provision po ng ating pong Panginoon. So, isa-isahin po natin ang sinabi po dito po sa verse number 10. Una, sabi niya, for Ezra had prepared his heart. Okay? Had prepared his heart. Ang pinakamaigi at pinakamabuting pagsisimula po ng ating lakbayin ng buhay, yung ating naigagayak, yung ating naiahanda ang ating puso. Ngayon pong umaga, sino sa atin ang pagkagising po ay lumuhod sa Diyos, nanalangin sa Diyos, lumapit sa Panginoon,
nagsiliksik at nagsiyasat ang ating puso. Nagpasalamat sa Diyos sa bagong buhay, sa bagong lakas. Nagpasalamat sa Diyos sa pagsikat ng araw. Nagpasalamat sa Diyos. Okay? Yan po ang pinaka-importante. Kasi seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Okay? At alam niyo po, bilang isang Diyos na manlilikha, Diyos na lumikha sa atin bilang isang tao, tayo bilang tao, iginayak ng Diyos yung lahat ng ating kailangan bago niya nilikha ang tao. Okay? Ginayak ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao. Inuna ng Diyos. Gayun din, nung ang tao po ay nagkasala, hindi, o inuna pa rin po ng Panginoon yung ating spiritual po na pangangailangan. Kaya nga, napakaganda po ng sinabi ng verse number 10 na isang mabuting halimbawa sa buhay po ni Ezra na iginayak niya yung kanyang puso sa Panginoon. Alam niyo, minsan, kagaya lamang po niyan, pag napakaganda po na walang masama po sa magandang bihis pag pupunta po tayo ng bahay sa bahay. Walang masama po sa maayos po na itsura, yung paggagayak natin. Ano po? Pero napakaigi po. Every time po na tayo ay tutungo ng bahay-sambahan, every time na tayo po ay magpupuri sa Panginoon, napaka-importante po na yung ating pong puso ay nakahanda. Kasi alam nyo, pag hindi nakagayak ang ating pong puso, pag mali ang ating pong puso, lahat ng bagay na makikita natin mali. Lahat ng bagay na maririnig natin mali. Okay? Pero kung meron tayo nakagayak po na puso, mga minaman, anong bagay na nadidinig natin? Masasabi po natin na yan po ay pagpapala po ng ating pong Panginoon. Okay? Pagpapala po ng ating pong Panginoon. So, si Ezra, makikita natin mga minamahal na kagaya niya, inihanda niya yung kanyang puso sa Panginoon para maging tama at maging totoo ang lahat. Kailangan muna natin maging tama po sa ating pong Panginoon. The very first reason bakit masasabi po natin na tayo ay nagpapatuloy sa buhay, ano, tayo ay nananatili sa buhay na ito sapagkat para tayo po ay makapagbigay po ng kalwalatian sa ating pong Panginoon. Ano po? Ang pinaka masasabi natin na pamantayan ng ating buhay, ang masasabi po natin na laging goal natin sa bawat lakbayan na meron tayo, ano man ang ating ginagawa, kumakain man tayo, umiinom man tayo, ang sabi ng banal na kasulatan, gawin natin ang lahat para po sa kalwalatian ng ating pong Panginoon. Okay? Para po sa kalwalatian ng ating pong Panginoon. At alam niyo po, sa buhay na ito, mga minamahal, ito ang magbibigay ng tapang sa atin. Pag handa ang ating puso sa Diyos, pag tama ang puso natin sa Diyos, ito ang magbibigay ng tiwala sa atin. Pag tama ang ating puso sa Diyos, ito ang magbibigay po ng ating pong paninindigan po sa Panginoon. Napakaigi po mga kapatid, mga minamahal, na naalala ko nga yung isang pangangaral ng isa po nating pastor. Sabi niya, tayo dapat ay tumatakbo palayo sa kasalanan. Tama po yun. Hindi tayo dapat nakikipaglaro sa kasalanan. At hinahabol natin ang katwiran. Hinahabol po natin ang kabanalan po ng ating pong Panginoon. Napakaigi ang sinasabi ng Biblia, napakapalad ang nagugutom sa katwiran. Kasi bakit bubusugin po tayo ng ating pong Panginoon? At kung meron man tayong kinakasabikan, kung meron man tayong kinagigiliwan po, dapat po yan ang katwiran at yan ang kabanalan po ng ating pong Panginoon. At kung meron man tayong mag-i-interest po sa gawain ng Panginoon, magiging sabik sa gawain po ng Diyos, dapat tayo po yan na mga anak po ng ating Panginoon. Kasi yan ang bunga ng isang puso na iginayak ng ating pong Panginoon. Yan ang masasabi natin na kapahayagan ng isang puso na tama ang kanyang buhay sa Diyos. Kaya alam nyo, napaka-importante po na lagi tama ang ating pong motibo.
Ano po, tama lagi ang ating hanga. Anuman ang ating gagawin para sa Diyos, hindi natin kailangan magpagalingan, hindi natin kailangan na magpasikatan. Importante, mga minamahal, huwag nating mamaliitin ang gawain po ng Panginoon. Dakila ang gawain ng Panginoon at lagi lamang nating hangarin na tayo po ay makapagbigay po ng kalwalhatian sa ating Panginoon. And then next makikita natin, una sabi niya, for Ezra had prepared his heart. Next na makikita natin, to seek the law of the Lord. Okay? To seek the law of the Lord. Sa paglalakbay, ano, ng buhay. Una, hinanap ni Ezra o iginak ni Ezra yung kanyang puso. Ikalawa, hinanap niya ang kautusan ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi ang tao ay nabubuhay sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Hindi lang ang ating physical na katawan ay para sa makalaman na pagkain o kapakinabangan. Kundi ang buhay natin nararapat na hinahanap natin ang kautusan ng Diyos. Nararapat na tayo po ay nagmamahal pagdating po sa salita ng ating pong Panginoon. Minsan, lito tayo, hindi natin alam kung anong kalooban ng Diyos, kung anong kagustuhan ng Panginoon, kung anong plano po ng Panginoon sa ating pong buhay. Okay? Kasi malayo ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kumusta po tayo mga kapatid? Nandun po ba tayo sa isang araw? O dumarating po ba tayo sa araw na nakakaligtaan natin ang salita ng Diyos? Nakukuha nating tingnan ang mga mensahe doon sa ating mga telepono pero hindi natin nakikita, tingnan ang mensahe ng Diyos na nandoon sa kanya pong banal po na kasulatan. Okay? Walang pananagumpay. Alam nyo, lagi ko nga po sinasabi kung ang ibon, pag yan ay kinulong o hinuli mo at yan ay kinulong, mamamatay po yan. Ang isda, pag inalis natin sa tubig at mamamatay po yan. Kasi ang isda, buhay niya ang tubig. Ang ibon, buhay niya ang himpapawid. Pero tayo, kapag inalis natin ang salita ng Diyos, mamamatay po ang ating pananampalataya. Mamamatay po ang ating espiritu. Mawawala ng sustansya ang ating buhay Kristiyano. Kaya, nawa po, mga minamahal, ang sabi nga ni Joshua, na huwag mahiwalay sa ating bibig ang salita ng Diyos. Kundi ito'y pagbulay-bulayan natin araw at gabi, magawa nating sundin ang lahat. Okay, ang lahat na nakasaad, na nakasulat po dito. Kung magkagayoy, ang sabi ng Biblia, pagiginawahin ng Diyos ang ating buhay, magkagayoy tayo po ay magkakaroon ng tinatawag po na mabuting kawakasan. Okay? Mabuting kawakasan. Nawa po, ang isang Kristiyano na nagmamahal sa salita ng Diyos, walang kabiguan. At sabi nga po ng ating pastor, walang Kristiyano na nabubuhay sa kasalanan. Walang Kristiyano na talunan sa atake at gawa ng kasamaan ng Diablo. Walang Kristiyano na dinadaig ng makamundong gawain. At napakahalaga po na ang buhay natin napapaikutan, napapaligiran ng salita po ng ating Panginoon. Every time na tayo nagbabasa, every time na nakikinig tayo ng pangangaral, kumusta po yung ating atensyon? Kumusta po yung ating pagtuon? Kumusta po yung ating pandinig? Napaka-importante sa buhay mga minamahal. Yun tayo ay kumukonekta sa Diyos. Okay? Yun tayo ay kumukonekta sa Diyos. Kaya alam niyo po, tayo hindi nakagaya ng hindi Kristiyano, nakabase ang buhay sa panaginip. Nakabase ang buhay sa buenas, sa malas, sa tadhana. Hindi ganun po. Mga minamahal, ang salita ng Diyos, ang direksyon ng buhay natin. Ang salita ng Diyos, ang mapa ng buhay po natin. And like si Ezra, sa kanyang journey, mga minamahal, hinanap niya ang kautusan ng ating pong Panginoon. Kaya alam niyo po,
maraming halimbawa ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay isang tabak na may 2 talim. Ang salita ng Diyos ay isang apoy. Ang salita ng Diyos ay isang pamukpok. Ibig sabihin lang yan, mga kapatid, nakakasakit ng salita ng Diyos. Okay? Pero mas maigi. And personally po, mas gugustuhin ko masasaktan ako sa salita ng Diyos. Kasi doon ko nararamdaman na itinutuwid ako ng Diyos. Doon ko nararamdaman na mahal ako ng Panginoon. Patala niyo po, blessing, ang sabi ng pastor natin na hindi natin kailangang hangarin yung gusto nating madinig. Ang dapat nating hangarin ay kung ano ang gustong ipadinig ng Diyos sa buhay po natin. Okay? Si Ezra, hinanap niya, mga kapatid, naging prioridad niya, naging importante sa kanya yung kautusan po ng ating pong Panginoon. Okay. Pangatlo, ang sabi po, ang sumunod, and to do it. He prepared his heart, he seek the law of the Lord, and he practiced. Ang minamahal. And to do it. Meron pong babala si Santiago. Ang sabi ni Santiago, mapalad isang tao na tayo dapat ay isang tagapakinig na hindi lumilimot, kundi tayo po ay maging tagapakinig na tagatupad. Kumusta po mga kapatid? Bahagi at parte ng ating kalaguan sa buhay Kristiyano ay yung tayo po ang nagsasagawa. Tayo ang tumutupad ng mga aral at salita ng Diyos. Sunday after Sunday, Wednesday after Wednesday, every day po, mga minamahal, meron tayong pangangaral po ng salita ng Diyos, mga kapatid, at ang ating mga aral na dadinig mula sa ating po mga mangangaral, yan po ay kapakinabangan. Yan ay aral na galing po sa Panginoon. At nais ng Diyos, mga minamahal, na ating isagawa po ang mga aral ating pong natutunan. Ibawa po, pananalangin. Okay? Gaano nating pinapahalagahan po ang tinatawag po na pananalangin. So, maging tagagawa po tayo ng salita po ng ating pong Panginoon. And last, makikita natin, and to teach in Israel statutes and judgment. Okay? To teach, hindi natin aasahan ang hindi Kristiyano na magturo ng salita ng Diyos. Hindi natin aasahan ang hindi Kristiyano na magbigay ng babala sa mga hindi Kristiyano. Tayo mga anak ng Diyos, tayo mga tinubos ng Diyos. Ano po? Tayo po mga miyembro po ng ating po mga kanya-kanyang iglesia. Nararapat na gamitin ng Panginoon para magbigay ng babala, ng palatuntunan at ng takbuhan. Ating paliwanagin po ang lugar na kung saan tayo po ay nandun. Mga estudyante. Okay? Ibahagi ang salita ng Diyos. Dalhin ang salita ng Diyos sa ating mga classmate. Sa mga nasa trabaho po. Sa mga nasa anumang hanabuhay o gawain sa araw-araw. Dalhin natin po ang salita ng Diyos. Tala nyo, nawa po, huwag nating ikahiya na tayo po ay Christian. Amen? Huwag nating ikahiya na tayo ay member po ng Grace Life Family. Huwag nating ikahiya na tayo po ay mga anak po ng ating pong Panginoon. At lagi, dapat lumiwanag ang ating ilaw, makita ang mabuting gawa sa buhay natin, at luwalhatiin ng tao ang Diyos. Ang tao ay lumapit sa Panginoon Kristo, makita ang buhay na may pag-asa, makita ang buhay na meron pong pagbabago. At naman po, mga kapatid, tulungan tayo ng Diyos. Maging mabiyaya ang ating mga lakbayin ng buhay. Biyayaan tayo ng Diyos na mabuhay na 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon, 20 taon. Bawat araw na yan, hangarin po natin na maging biyaya po, maging mabiyaya para po sa kalwalhatian ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin, dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang kay ganda.
Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya po ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtuturo niyo po sa amin. Sapagkat sa buhay, meron po kaming mga lakbayin, Panginoon. At nawa po, hindi na kami liliko sa kasalanan. Hindi na kami lilingon sa kasalanan. Ang aming paglalakbay bilang mga anak mo, hindi na kami hahapay sa gawain ng mundo. Hindi na po kami magiging alunan sa kasalanan at sa gawa ng kaaway. At nawa po, kagaya sa buhay po ni Ezra, ang iyong mabuting kamay, Panginoon, nawa po ay lagi po siyang sumaamin sa kailan namin, Diyos. Salamat po ngayon po. Nawa po ang iyong salita ay tunay po na siyang amin po naging kalakasan. Dalangin ko po ang aming pong pastor, bigyan mo po siya ng iyong kalakasan, karunungan, madama niya ang iyong presensya, protection at provision. Si Ma'am Ariel, ang kanya pong pamilya, ang buong pamilya, Panginoon, ipagkaloob mo ang pangangailangan, ang Grace Life Church dito po sa Quezon City, doon pong samahan mo po, ipagkaloob mo po ang mga pangangailangan alaligid sa kinakaharap na suliranin, Panginoon, at hinihingi namin ang iyong solusyon sa ilan ng Diyos. Ang iyong pong biyaya sa buhay ng aming pastor, ng kanyang pong pamilya, ng Grace Life Church dito po sa Quezon City. Dalangin ko po mga iba't ibang pastor ng Grace Life, Panginoon, sa iba't ibang lugar, ang kanila pong mga pamilya, kanila pong mga kamanggagawa, mga kapatid po, tunay po na madama ang iyong pong kalakasan, Panginoon. At kami lahat, Lord, ay lumago sa spiritual po na buhay, Panginoon. Dalangin ko po, i-bless mo po ang pagpupulong ngayon ng AIT, mapagpala ang iyong pong mga lingkod, ang iyong pong mga anak, pagpalain po ang mga lingkod mo ng mga ngaral po na iyong salita. Tama po, Lord, sa araw na ito, malulahati ka lamang po. Ingatan mo po ang bawat isa, saan man naroon, ang mga papasok, ikaw po mag-ingat, mga magkatrabaho, ikaw po mag-ingat, ang mga nagmamaneho, ikaw po mag-ingat, mga nasa trabaho, ikaw po mag-iingat, Panginoon, mga kapatid na nasa ibang lugar, o na may mga karamdaman, ikaw po magbibigay ng kagalingan sa amin po mga pamilya, ang mga sa buhay na naiwan sa amin po mga tahanan, ikaw din po, O Diyos, ay siya mag-iingat at magagabay po sa kanila, O Diyos. Purihin ka po ngayong araw nito, sa iyo po namin pinapabaya at dinadalangin po ang lahat nito sa pangalan po ng aming po Panginoon Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Pagpalain po tayo ng ating po Panginoon. Salamat po, Pastor. Morning po. God bless. Thank you po.